Hey, good morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po. At sa araw na ito, ngayon pong araw ng Huwebes, Thursday, ay May 29, 2025 na po. At napakabilis po ng panahon. At ngayon po ay tayo ay dadako sa ating talata. Ayon po dito sa Proverbs 3, verse 5 and 6. At ating pong pag-aaralan ito, talatang ito. At pamagatan po natin itong divine navigation, letting go to find true direction. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sasamahan ng ating partner para sa ating pagbabasa ng talatang ito at pananalangin. God's morning mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay buhat sa mga Kawikaan 3:5-6. Kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa karunungan na ibibigay mo sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita na aming dadalhin na aming lalakaran ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po. At pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga gagawin ngayong araw na ito. Samahan mo po kami, patnubayan, bigyan ng kalakasan ng katawan sa aming mga gagawing trabaho ngayong maghapon. Maraming salamat po. At sa mga may sakit na nagdaranas ng paghihirap sa sakit sa kanilang katawan, Panginoon, kagalingan po ang aming hili sa bawat isa na nakakarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin natin po ng Diyos, mga kapatid. Dito po sa ating talakayan ay nagpapakita na ating Diyos ay He is omniscient. Ibig sabihin, He is all-knowing, omnipotent. Ibig sabihin, He is all-power and omnipresence. Na siya po ay nasa lahat ng ating dako. At para makita natin ang divine navigation ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. To letting go to find true direction. Paano nga ba natin ipagkakatiwala ang lahat ng ating ginagawa, iniisip at sinasabi sa ating Panginoon. At ang aklat ng kawikaan, isang sabi nga matuturing nating kayamanan ng karunungan. Ito po ay nag-aalok ng praktikal na gabay sa paghawak ng mga hamon ng buhay. Ngayon, sabi nga sa ating pagtuklas ng talatang ito, ay nabasa natin ang isang mahalagang bahagi ng talatang ito mula sa Kawikaan 3:5-6. It is very popular, sabi nga, trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. In all your ways, sabi niya, acknowledge Him. Na direktang tumutugon sa puso ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang talatang ito, sabi nga, sa tamang divine navigation, letting go to find true direction, ay isang, sabi nga, ay isang hamon. Hinahamon ang karaniwang ugali ng tao na umasa sa sarili niyang pangunawa. So, sabihin, ito yung paghamon natin. Kamitan tayo ay nananahan sa sarili nating kaisipan, sa ating mga experience sa buhay, naranasan natin, tinakala natin ito na yung tamang direksyon. Kaya dito sa talatang ito, inihikayat tayong magtiwala sa Panginoon, sa ating Panginoon Diyos, na siyang omniscient, omnipotent, and omnipresent sa ating buhay. Sabi nga, itong pagtitiwalang ito, sa ating Panginoon Diyos, ang pagtitiwala ng buong puso, na kilalanin natin ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating gawain upang siya ang magtuwid
ng ating mga landas upang makita natin ano nga ba talaga purpose ni Lord. Bakit nga ba parang tila ang ganit ng buhay, para bang ang hirap ng buhay. Pero sabi nga sa pag-aaral natin ng talatang ito, matutuklasan natin ang landas tungo sa buhay na puno ng kapayapaan at patnubay ng Diyos. Ang aral na ito ng divine navigation or letting go to find true direction, bagamat hindi naman ito yung talagang pagtutok natin, sabi nga ay ito ay pahapyaw, no, natin na maunawaan ang talatang ito. Dahil sa napakayaman ng salitang ito mula sa Kawikaan 3:5-6 ay sabi nga is inaasahan natin na may malaking epekto sa buhay na nating mga mananampalataya na ating Panginoon Kristo o mga tagasunod na ating Panginoon Kristo at sa napakaraming aspeto na dapat nating matutunan. At ito ay ilan sa ating mga matututunan sa talatang ito. Ang una, yung kapayapaan at katiyakan. No? Ang pagtitiwala sa Diyos, no, ay nagbubunga ng buong puso at lubusan na nagdudulot ng kapayapaan na maaring lampas sa pangunawa ng isang tao o pangunawa natin. Kapag iniiwan natin o pinagpapaubaya natin ito sa ating Panginoon Diyos, doon o pinagpapaubaya natin yung ating sariling pagkontrol at patuloy tayo nagtitiwala sa plano ng ating Panginoon Diyos, nababawasan o maaring naalis ang pagkabalisa at takot sa ating buhay. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 6:25-34. 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin sa inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit? 26. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa inyong pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. 30. Kung dinaramitan ng Diyos ang damon sa parang na buhay ngayon ay kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. 31. Kaya't huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng iyan. 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. 34. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen. No? Napakagandang aral ng ating Panginoon Kristo na siyang tumutugon ng pagkakaroon ng kapayapaan at katiyakan. No? Sabi nga, ang lahat ng mga bagay sa mundo ito ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Tayo nilikha mismo. Sabi niya may personal touch. May sabi nga hiningahan mismo ng ating Panginoon. Sabihin, karugtong ng ating buhay ang buhay natin ngayon upang pabayaan ng Panginoon Diyos na hindi niya magagawa sa atin.
Sabi nga doon sa ating binasa, kung ang mga ibon at bulaklak ay inalagaan ng ating Panginoon Diyos, mas lalo tayong mga anak niya. Sabi nga, kung minsan, madalas tayong nag-o-overthink sa future. Tulad ng, paano ako bukas? Paano na ako ngayon? Ano na mangyayari sa aking buhay? Sabi nga, lahat ng ito ay walang saysay. Kaya minsan, sa buhay natin, mas inuuna natin yung pagrereklamo kaysa sa pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Sabi nga, mas okay na mag-focus tayo sa paggawa ng tama ngayon at magtiwala sa Kanya. Sabi nga, ang alam natin na nasa Kanyang mga kamay tayo. Hawak tayo ng Panginoon Diyos at patuloy na tayong gagabayan sa tamang landas na ating buhay. Sabi nga, pag hindi natin nakakamit ang mga panalangin na meron tayo, that is redirection ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan nating ihanda ang ating buhay sa mga pagbabago na ginagawa ng ating Panginoon Diyos. At dyan tayo tutungo sa ikalawang punto, ang tamang pagdedesisyon. Doon natin makikita ang tamang desisyon sa ating buhay. Sabi nga, dahil sa free will natin, dahil sa free will na ibinigay sa atin ng Panginoon, mayroon tayong kakayahang magdesisyon. Piliin ang landas na ating tatahakin. Ang landas sa sarili nating kakayahan o ang landas sa pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-asa sa sariling karunungan ay maaaring magresulta sa maling desisyon. Ngunit kapag inaasahan natin ang Diyos sa ating proseso ng pagdedesisyon, umasa tayo. Tutulungan tayo ng ating Panginoon Diyos. Tutulungan niya tayo na makita ang tamang landas at ang pinakamabuting paraan sa lahat ng ating pagkilos. Sa lahat ng ating gagawin. Sa lahat ng ating desisyon. Ang kanyang karunungan ay mas mataas kaysa sa atin. At kung tayo ay patuloy na aasa sa ating Panginoon Diyos, pagkakaloob natin sa Kanya, at katulad ng sinasabi na ating talata ngayon sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng ating pagkilos, sa lahat ng ating gawain, pag-iisip, sigurado makikita natin ang paglago sa ating pananampalataya. At yan ang point number 3 natin. Matutunghayan natin ang paglago sa pananampalatayang ito, na kung minsan tila parang tayo ay nasa hamon ng ating buhay, bagyo ng ating buhay na hindi natin makita, hindi natin maunawaan, at ang pagsunod sa patnubay ng Diyos ang siyang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Sabi nga sa atin ng 1 John, verse 3 hanggang 5. 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at napagtagumpayan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yan, Makaganda rin na mapagtatagumpayan lamang natin ang sanlibutang ito kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon Kristo. Marami ang hamon ng ating buhay na pinilit natin ang pakikipaglaban sa ating circumstances, situation, ganun din sa ating mga trials. Subalit sometimes we always fail kasi hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Kasi nananahan tayo sa ating Panginoon, sa ating sariling kakayahan lamang. Sabi nga, ang pagtitiwalang ito o ang pananampalatayang ito ay hindi isang feeling lang. Nararanasan lang natin. Feeling ko ngayon, ang lakas-lakas ko. Feeling ko ngayon, kayang-kaya ko. Feeling ko ngayon,
um, mapagtatagumpayan natin yan. No? Sabi nga, hindi ito feeling lang pananampalataya. Sabi nga, ito ay action of hope. Ano ang aral ng Diyos na iyong nilalakaran ngayon? Ano ang aral ng Diyos na nagpapakilos sa iyo ngayon? Ano ang aral ng Diyos na siyang iniisip mo ngayon? Ano ang aral ng Diyos na siyang sinasabi mo ngayon? At ngayon, ang aral ng Diyos na nagiging action of hope. Ang aral ng Diyos kung bakit mo ito ginagawa. Kung bakit mo ito, kung bakit nandyan ka ngayon sa sitwasyon mo ngayon. Halimbawa, kahit mahirap magbigay ng tithes o magpatawad, no? Yan yung dalawang bagay na mahirap unawain. No? Minsan, yan ang hindi natin maunawaan. No? Sabi nga, tithes is an act of faith. Act. No? Pag sinabing act, this is an action. Ito yung pagsunod natin. Ang pagpapatawad ay ganun din. It's an act of faith. Susundin mo ba ito? O aagalahanin mo yung sakit at tapdi at kirot ng nakaraan? Ang pagsunod dito ay nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa plano ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon na nakikita natin ang kanyang kamay sa ating buhay, mas tumitindi ang ating tiwala sa Kanya. Sa patuloy natin na pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, mararanasan natin ang Kanyang pagpapala. Nakilala ako noon na hirap siyang unawain ng tithes. At nung naintindihan niya, sabi niya, hirap pa rin siya. Paano ko ibibigay isang bagay na kailangan ko pa? No? So, ginawa niya, naglista siya na kinikita niya. Nagawa siya ng notebook. Naglista siya. Kinikita niya. Ito yung kinita ko. Lord, papanalangin ko ito sa iyo. Na sa akin na unawaan, kailangan ibigay ko ang 10% nito. Nilista niya. Pero marami siyang pangangailangan. Marami siyang worries. Dumating ang panahon na nakita niya. Sa bawat paglilista niya, patuloy na lumalaki ang kanyang natatanggap. At patuloy din niya nakita ang isang bagay na totoo ang Panginoon Diyos. Na pag tayo ay humakbang sa pananampalataya, sabi nga, hindi ito madali dahil kailangan natin ng connection sa Panginoon. Na alam natin, Lord, gagawin ko ito. Patnubayan mo ako. Ingatan mo ako sa aking isipan, sa aking puso. Gagawin ko mga bagay nito. Upang maunawaan kita. Upang maintindihan kita. Sabi nga, ang Diyos hindi nangangailangan ng ano paman. Hindi siya nangangailangan ng kung gaano kalaki o kung gaano ka ano man ang halaga na kaya may bigay. Alam niyo, ang iniisip lagi ng Panginoon, yung pagtitiwala mo sa Kanya. Pananampalataya mo sa Kanya. Sabi nga, sa bawat pagkakataon na nakikita natin ang Kanyang kamay sa ating buhay, mas tumitindi ang tiwala natin sa Kanya. Kung hindi mo susubukan, hindi mo ito makikita. Kung hindi mo lalakaran, hindi ka makararating. Ito ay isang siklo ng pagtitiwala at pagpapala. Sa bawat landas, natandaan natin na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Andon ang Kanyang kamay. Andon ang Kanyang pagpapala. At ito, ang Kanyang pangako. Ang masaganang buhay. At ito yung ating point number 4. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi garantiya ng material na kayamanan. Ngunit, ito ay nagdudulot ng isang masaganang buhay na higit pa sa material na bagay. Sabi sa atin ng 1 John 2 verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Ang pagsunod sa Diyos ay parang pagtatanim ng puno
no? Sabi nga, matagalan. Ang siguro kilala kong expert ng pagtatanim ng puno ay ang Kuya Chris na kasama rin natin ngayon. Hindi ko man naranasan yan, pagtatanim, no? Subalit, sa aking nakikita, ang proseso na nadadaanan naman natin kung paano ang puno. No? Kailangan ng pasensya. Kailangan ng mahabang panahon ng paghihintay. At ang pagsunod sa Diyos ay parang pagtatanim ng puno. Hindi mo agad makikita ang bunga. Di ba? Di ba, pagtanim mo yan kinabukasan, charan, hinog na ang bunga. No? Pag namunga yan, aantayin mo pa. Magiging berde o whatsoever. No? Hindi naman yan agad makakain mo. Kaya nga po, ang ating pananampalataya ay katulad din ito. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero sa huli, mas masagana ang ani kaysa sa instant na pera. Minsan, sa ating pagsunod, minsan hindi natin naiintindihan kasi puro sakit. No? Binabago tayo niyan. Huwag magalit, huwag magbigay ng pagmamahal, maglingkod sa iba. Binabago tayo. Bakit ko gagawin ang mga bagay na ito? Hindi ko naman siya kilala, hindi ko naman siya kaano-ano. Bakit ko gagawin ang mga bagay na ito? Pero sa ating pagsunod, nakikita natin ang pagpapala na nagbubunga sa atin. Binago ka na pala ng Diyos. Katulad ng talata na binasa natin sa 1 John 2:17. Hindi man natin nakikita agad ang bunga nito. Pero tandaan natin, sigurado, na mamumunga ito. Ito ay isang buhay na puno ng layunin, kahulugan, at kagalakan. Ito ay ang paghahanap ng kanyang kalooban o yung kalooban ng ating Panginoon Diyos at pagiging bahagi sa kanyang plano sa mundo ito. Tandaan natin, ang Lord meron siyang big plan. Malaking plano sa mundo ito. Malaking plano para sa iyo. Malaking plano para sa ating lahat. At kung tayo ay nakikibahagi sa planong ito, bagamat hindi man natin totally nauunawaan at kayang unawain, kahit ipaunawa sa atin ng Panginoon, hindi natin kaya dahil limitado ang ating kaisipan. Limitado ang ating kakayahan. Subalit kung tayo nagtitiwala, magiging bahagi tayo ng victory ng ating Panginoon Diyos. Bakit natin kailangan gawin ang mga bagay na ito? At ito yung ating point o last point natin sa araw na ito. Ito yung pagkaiwas natin sa pagkaligaw. Pag-iwas natin o hindi tayo mapahamak. Hindi tayo maligaw ng landas. Kaya nga po, ito, sa ating pamagat natin ito, ipinamagatan natin itong The Divine Navigation. Ito ay nagsisilbing proteksyon mula sa mga maling landas. Kapag inilalagay natin ang ating buhay sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Diyos, mas malamang na maiiwasan natin ang mga paghihirap at pagkakamali na maaaring maranasan natin kung nagtitiwala lamang tayo sa ating Panginoon Diyos. At kung tayo magtitiwala sa ating sarili, malamang tayo po ay mapapahamak. Tulad po ng sinasabi ng isa sa mga paborito kong verses. Psalm 91. Diyan po yung aking nakatatak sa aming sasakyan. Psalm 91. 9, verse 9 up to 10. 9. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginagawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyong kataas-taasan. 10. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasang maaaring anong uri ang magpapahirap sa iyong tahanan. Nga, sa lahat na yung ginagawa, hindi naman lahat susuportahan ka ng kaibigan mo, pamilya mo, mga kasama mo sa trabaho. Hindi lahat yan. Because most of them, ang focus nila ay yung kanilang goal. Yung kanilang makita. Hindi lahat.
makakasama mo. Kaya nga, iilan lang. Pero sabi nga, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon Diyos, magpapatuloy tayo. Kapag kinukumpleto natin ang pagsuko sa kontrol ng ating Panginoon Diyos, sabi nga, ginagawa natin siyang tahanan. No? Lord, nasaktan ako. Bigyan mo ako ng kalakasan. Lord, bakit ganun siya? Ginawa ko naman ang best ko. Si Lord ang gawin nating tahanan. Hindi lang tayo ligtas kung ang Diyos ang ating siyang ginagawa nating tahanan. Lord, bakit hindi pa nangyayari sa buhay ko mga bagay nito? Lord, bakit ang tagal-tagal na? Ganun pa rin. Siya ang gawin nating tahanan. He will comfort us. Lagi nating tandaan, mas alam niya ang makabubuti sa atin. At sa paghihintay natin, sabi niya, may bukas pa. Hindi lang tayo ligtas sa physical na panganib, kundi pati sa mga maling desisyon na nagmumula sa ating sariling katwiran. No? Isang bagay niya, sige na nga, kahit na compromise, kahit na bahala na si Lord. Minsan, sinasangkalang pa natin si Lord sa mga mali natin o sabihin natin drastic decision ng ating buhay. Halimbawa, kung ikaw ay nasa gitna ng stressful na trabaho, ang pagtitiwala sa ating Panginoon, sa timing ng ating Panginoon Diyos, kaysa sa mga padalos-dalos na ating desisyon, tayo po ay makakaiwas sa mga pagkakamaling nagdudulot ng burnout. Maaaring hindi yan ang tamang kliyente sa buhay mo. Maaaring hindi yan ang tamang tao sa buhay mo. Maaaring pinadaan lang sa iyo ng Panginoon Diyos upang maunawaan mo ang tamang direksyon sa buhay mo. Sabi nga rin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 7, verse 24 to 25. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 25. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. Sabi nga, yung batong yun is the self, our Lord Jesus Christ, our cornerstone. Siya ang pundasyon ng pagtitiwala nito. Hindi ito yung physical. At maaring magamit lamang natin ang analogy ng pagtatayo ng bahay na katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Doon sa unang paksa, sinabi niya, ang nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Tanong, sinusunod ba natin? Nakikinig ba tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos? Umaattend ba tayo ng mga Bible study upang lalo tayong lumago sa pananampalataya? Hinahayaan ba nating i-download mga kaalamang ito sa ating buhay upang baguhin niya yung toxic mind na meron tayo, yung toxic heart na meron tayo? Dahil kung ilalagay natin ang aral ng ating Panginoon Diyos, tila para itong isang bato sa ating isipan, sa ating puso, sa ating pananalita at sa ating gawa na siyang nagtatayo ng kaharian ng Panginoon Diyos, na siyang nagtatayo ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ang paglalagay ng buhay sa kamay ng ating Panginoon Diyos ay hindi guarantee na walang pagsubok. Pero siguradong may wisdom at proteksyon na hindi kayang ibigay sa ating sariling plano, sa ating sariling kakayahan. Dagdagan natin, point number 6. Kung ating magagawa ang mga bagay nito, sigurado, mas magiging malalim tayo sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Ito yung point number 6 natin. Mas magiging malalim tayo sa ating pananampalataya, sa ating pangunawa, sa ating mga nangyayari sa ating buhay.
Ang pag-alala sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating gawain ay hindi basta isang panalangin bago gawin ang isang bagay, kundi isang patuloy na relasyon sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos. Ito ay isang buhay ng pakikipag-ugnayan na nagpapalalim sa ating pagmamahal at pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dito na po ako magtatapos at alam kong may mga gagawin pa tayo, no, na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos ng ating pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay sa salitang ito ng Proverbs 3:5-6, tandaan natin na ang tunay na direksyon sa buhay ay hindi natin hawak. Ito ay nasa kamay ng Diyos. Ang pagsuko ng ating sariling plano at pagtitiwala sa kanyang patnubay ay hindi pagiging mahina, kundi isang malakas na pagkilos ng pananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Pagkatiwala natin ang lahat ng buong puso at kilalanin natin ang Panginoon Diyos sa bawat desisyon at hayaan natin siyang magtuwid ng ating mga landas. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa bahagi ito, nais ko namang ibigay ang natitirang oras sa aking partner para sa kanyang reflection. Magandang umaga po muli mga kapatid. Napakaganda po ng ating mga napag-aralan ngayong araw na ito. Pagkatiwala po natin ang ating mga desisyon, ang ating mga plano sa ating Panginoon sapagkat kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga din po dito na tulad po yung pagtitiwala na pagtatayo ng bahay sa isang bato. Ganon din po ang mangyayari sa atin kung ipagkakatiwala natin ang ating mga suliranin sa ating Panginoon kung ano man mga kinakaharap natin sapagkat ang bato na tinutukoy sa ating napag-aralan ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon kahit anuman ang dumating na bagyo ay naandyan pa rin. Hindi siya matitinag para sa atin. Lahat po ng mga pinagdadaanan natin, kung ano man yon, mga sakit, ang Panginoon po ang magbibigay ng kagalingan sa bawat isa. Ang Panginoon ang magbibigay ng kung ano man ang dinidesire ng ating puso, kung yun man ay napapanahon para sa atin. Kung hindi man napapanahon pa para sa atin, tayo ay matutong magantay. Sabi rin na illustrate din kanina yung tungkol sa pagtatanim ng puno. Hindi ka makakakain ng masarap na bunga nito kung hindi ka marunong mag-antay. Kailangan mo mag-antay, may proseso. Ganun din ang mga hinihiling natin sa ating Panginoon. Maaring hindi pa pwedeng ibigay ng ating Panginoon sapagkat mapapahamak tayo sa kung ibibigay niya agad. Hindi pa natin kayang i-handle ang pagkakataon na iyon. Kung ipipilit natin ang gusto natin mangyayari, maaari tayong mapahamak. So, ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang nararapat sa atin sapagkat sabi nga, nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, ng ating ina, ay alam na ng Panginoon kung ano ang nararapat sa atin. Ang kailangan lang ay magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso, mag-antay, at ibibigay niya kung anong resulta, kung ano ang ating hinihiling. Kung yun man ay nauukol o nalalaan para sa atin. So patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon habang tayo nagtitiwala, manahan tayo sa presensya niya. Tayo ay patuloy na manalangin, patuloy magbasa ng Biblia, at patuloy na magbahagi ng salita niya upang sa ganon marami pa tayo na mahikayat o marami tayong maligtas. Sapagkat ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon, ang siya lamang maliligtas at siya lamang ang anak ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat. Okay, praise God. Salamat. At tunguhan naman natin ating mga partner online. At ito ay yan. Kauna-unahan ang aking ate, no? Ate Lilibet Chua diyan sa
Alamada. Hi dyan sa lahat, lalo na kila um, 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 Mamang Diding at syempre kay Papang Sidro, no? At sa lahat na ating mga kamag-anak dyan, no? Isang mapagpalang umaga dyan sa Cotabato, Alamada. God's morning, Ate Lilibet. Siyempre, kasama rin natin ang ating kapatid, no? Si Brother Rolly, no? Bombani, no? Yan. Sa mapagpalang umaga sa iyo, ang may-ari po ng Apollonia Grill, no? At Bornox. Basta chicken, may Bornox. Yan. Yan po ang ating kapatid, no? Na patuloy na dumadami at pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Yan. At syempre kasama rin natin ang ating ate, si Ate Cindy, yan, sa lugar ng Pampanga. Good morning. At syempre ang Nanay Marta, no, kasama natin mula sa Bulaking Chao, sa mapagpalang umaga po. At syempre si Kuya George Pios ng Bacolod. No, God's morning. Yan. Blessed morning everyone. Sabi nga ni Tita Vicky, yan, mula po sa pagsanghan, no? Pagsanghan ang samahan ng mga mananahi diyan sa pagsanghan, no? Kung kayo po ay magpapagawa ng may mga requirements kayo, barong, bag, o ano pa mga kinakailangan tayin, no? Ayan, diyan po tayo. Lapitan po natin sila at napaka-approachable at very professional po na magagawa, lalo na kung ating mga uniforms, no? Mga uniforms ng Rotary o ng mga samahan, no? Kayang-kaya po nila yan gawin. No? At personalized, ibig sabihin po, yan ay sariling sukat ayon sa anyo ng inyong katawan. No? Yan, para tayong naging advertisement dito. No? Ano ho, ganun pa man, supportan po natin yung ating mga kapatid na nagninegosyo, no? Lalo na mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Yan, at ganon din si Ate Nela Nonoso, no? At ang buong family Nonoso, batiin na rin natin. No, God's morning sa lahat. Yan, ang Kuya Chris kasama rin natin. As I said kanina, ganon din si Nanay Edna ng Liliw, Laguna. Yan, mapagpalang umaga din po. Yan, si Nay Winnie Patual ng Villa Escudero. Batiin na rin natin ang buong Patual family, Dalangin family, Artillaga, Andal, De Los Santos family. Yan. Siyempre kasama rin natin ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. God's morning, Ma. Diyan sa Santa Rosa, Laguna. At syempre kasama rin natin ang aking pamangkin, si Engineer Job Padilla Sabado, no? Yan. Sa mapagpalang umaga sa iyo, aking inaanak, pamangkin, no? Anak ko po yan. At ang kasama rin natin si Dr. Julia C. ng Ormoc City. Regards dyan kay Sir Dodong at happy birthday, no, kay Jansen, no? Nagdiwang siya ng birthday kahapon. Tama po ba, Doktora? Sa mapagpalang kaarawan para kay Jansen. At best regards po sa buong family ng C family. At yan. At ganun din sa sino pa? Yan, siyempre kasama natin si Pastora Fe Artillaga, Andal. Yan, at yan, magbati natin yan. Binati na natin. Ayan, salamat po. Ayun, ito pa sa salamat, no, sa kagalingan kay Louie, no, kay Louie Patual. Yan. Praise God, no. At yan, God's morning. At kasama rin natin, syempre, ang Biray family. Yan, kasama natin si Brother Mike Biray. Yan, sa mapagpalang umaga at best regards sa lahat ng family Biray, no, ang angkan ng Biray, yan, at ang aking inaanak na si Butchay, yan, at saka si Baby Dion, yan, mapagpalang umaga at God's morning sa ating lahat, no. At dito, batiin na rin natin ang buong angkan ni Ian Artillaga, yan, and Marife Alejandra, yung family, buong angkan, no? Buong angkan na ng ating pagbati, no? At syempre kay Ate Aleli Silang, no? Kumusta na si Mami Consuelo? Batiin na rin natin ang buong angkan ni Ate Aleli. Yan.
At prayer request para kay Brother Raul Nasaan, no? At batiin na rin natin ang buong angkan ng Nasaan family. Yan. Good morning. Yan. Lily, pagbati na rin natin kay Kuya Jimmy. Namimiss ko na yan. Si Kuya Jimmy Gunyo. Batiin na rin natin ang buong angkan ni Kuya Jimmy. Yan. Yan. Nabatiin natin. Raquel, no? June, Patrick, and Jedrick. Yan. Yan. Batiin na rin natin yan. Sabi nga ni Ate Aleli sila. Yan. Salamat, Naimini, sa pagbati mo sa aking mga anak. Yan. At yan, patuloy pa rin kagalingan kay Nanay Consuelo Silang. Yan. At pagbati rin natin sa buong angkan ni Jeffrey Ocol, no? Pagbati mula kay Ate Aleli, no? At prayer na rin natin yan. Mga pamilya na ating mga nababanggit, no? Yan. Buong angkan. Yan. Lilia Inero. Yan. Pag-pray na rin po natin yan. Buong angkan nila, no? Yan. At syempre kasama rin natin ang aking pinsan, si Ate Judith Brigole. Yan. Aking mga pinsan na pagkabait-bait. No? Yan. God's morning, Ate Dit. No? Yan. Sabi nga ng Brother Mike, Amen. To God be all the glory and praises. No? Amen. Sabi ni Brother Mike. Yan. Pagbati na rin natin syempre kay Nanay Lina at Tatay Felix Silang. Ang aming mga tatay at nanay dyan sa aming church dyan sa Bulacan, Chao. Yan. At yan, batiin na rin natin ang buong pamilya rin ni Prince, no? Talavera, Nunoso, Kuya Tony, yan, buong angkan, no? At that's all mga kapatid, siguro ay wala na po akong na-miss, no? At ganun pa man mga kapatid, sa ating pagtatapos, yan, Pastor Ed Rona, yan, at Pastora Fe, Pastora Velma Suryo, batiin na rin natin ang buong angkan. No? Ganun pa man, mga kapatid, isang sa ating pagtatapos, no, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, gusto kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito at for your divine navigation, Lord, na itinuro sa amin to letting go, to find true direction. Lord, salamat, Panginoon. Dahil dito ay binibigyan mo, Panginoon, ng assurance at kapahingahan ang mga taong napapagal, nauuhaw sa pag-aantay, O Lord, na patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasang spiritual upang manatili at patuloy na magtiwala sa iyong kalooban. Again, O God, sa aming mga nararanasan, mga kinaharap, Panginoon, na sitwasyon, ang amin pong patuloy na dalangin ay patuloy na intervention mo sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga pamilya na nabanggit, sa lahat ng mga angkan na nabanggit, ang amin pong panalangin ay ang kalakasang pagkakaloob mo sa amin na harapin ang anumang hamon ng buhay na meron kami ngayon. Patuloy na idinadalangin namin ang anumang karamdaman, sakit, O Lord, even kahit ang travel, O Lord, ng bawat isa sa araw na ito, na patuloy, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng divine intervention mo, Panginoon, sa lahat ng ito. And we do believe, O Lord, na bago pa man bitawan ang aming salita, ang iyong pagtugon ay naroon na. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa iyong patuloy na paggabay, Panginoon, at patuloy na pagtuturo sa amin, Lord, ay kami ay napalalakas ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabutihan, at ng iyong presensya. At ninanais po namin, Panginoon, na maranasan ka namin. Patuloy, Panginoon, na maging sensitive kami, Panginoon, sa iyong pagkilos, sa iyong pananahan sa aming buhay. Again, O God, O Lord, we thank you and praise you at sa lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa probisyon, at patuloy na pagkakaloob ng mga kliyente, pagkakaloob ng mga trabaho, pagkakaloob ng mga probisyon sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory.
Christ has died. Christ has died. Christ is risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again mga kapatid, God's morning everyone. At kape na po tayo.